morning. It's 11:30 in the morning and now we are on our way to Jasper National Park for our 2 nights of camping. Mahirap mag-book sa Jasper National Park, particularly sa Whistler area kasi nga ito yung renovated campsite sa Jasper. Lagi siyang punuan and it's maganda yung service nila. Maganda rin yung washrooms nila, yung facilities nila. Kaya pagka nakakuha kami ng booking doon, talagang ginagrab namin yung opportunity ng availability. So ito ay palabas na kami ng Edmonton. I'll show you guys. Ayan. Tumigil na ang ulan, pero I think uulan ulit ngayon dito sa Edmonton and sa susunod na araw. Pero maayos na naman yung daan. Ay, second stop natin dito sa Hinton Walmart. May katabi siyang Dollarama. Ayan. And bili tayo ng ilang items natin dito na kakailanganin natin and washroom. And then next stop natin na ang Jasper National Park. Kaya gusto ko rin dito sa Jasper National Parks pumunta compared sa Banff kasi dito along the highway marami kang makikita mas madadaanan ng mga wild animals. There was a big massive wildfire happened 2 years ago. Ayan ang aftermath ng sunog. Ganyan na lang. Positive. Itong mga cabins na tumubuti hindi nadamay sa sunog. Intact yung mga cabins niyan. Tsaka yung mga puno. Same. Boundary talaga sila. So, yan. Itong Alpine Village. Safe sila sa sunog 2 years ago. Pero meron maraming ginagawa eh. Pero parang hindi, nasunog din yata sila. Oo, sunog. O ayan o. Mga bagong ginagawa. Newly renovated, mga Alpine. Ayan, bagong gawa, ginagawa pala. Ayan, diba? Ito nyo. Ang damay ito sa sunog. Kita pa rin hanggang ngayon yung epekto ng sunog. Papunta na tayo dito sa Whistler's Campground. Ayan na yung registration. Dito tayo magre-register ng ating camping, ating campsite. Yan, dyan sa loob. Dyan. Paparada muna tayo dito. Yan yung mga authentic cabins na pwedeng i-rent sa Parks Canada. Dito si Mr. C. Magkakarga siya ng tubig sa ating trailer. Water dito ay potable na. So it's safe gamitin para sa pang-inom at sa pangluto. So ito gagamitin namin siya sa panghugas, sa pangluto, pero hindi sa pang-inom. Yan. So inaayos ni Mr. C ang aming gamit dyan para lalagyan ng water. Ito yung hose. Ito, i-turn on lang yan yung water. Ito non-potable yung water na to. May sign naman eh. Ito non-potable to. So, pang gamit yan sa washroom, pwede yan. Tapos, ito naman yung drinking water. So, may sign na green. Sorry, may sign na blue. And red. So, Mr. C, magkakarga siya ng drinking water. Dito ipapasok sa ating trailer. Ayan. Alright. So, ito na si Mr. C. Lalagyan niya ng tubig yung ating tangke. Idadaan din niya sa filter. Although, kahit wala ng filter kasi yung nilalagay niya ay drinking water naman. Safe inumin, safe pangluto. Doon siya ilalagay. Hindi masyadong yung tight
yung ano ni Mr. C para sa kanyang filter kaya lumalabas ng tubig. So hindi naman niya masyadong pakakapunuin yan. Kasi marami naman, may mga baon naman kaming tubig. Gagamitin lang niya yan pang luto pag magluluto kami. Ang hugas. Lalagyan mo pa ba yung non-potable? Hindi na. Hindi na. So yan. Ito na ang ating campsite, 41F. Medyo may layo ng konti sa washroom. Ayun yung washroom ko. Mga 3 minutes walk. Malapit lang yan pero pag sa gabi, malayo na yan. Kaya sayang. Sana na tayo dito sa harap. Pero okay na rin to. So ito ngayon si Mr. C. Nilelevel niya ang trailer para pag na-set up niya is hindi tabingi. So, medyo nagiging pro na si Mr. C sa pagsiset up. Mabilis-bilis na. Hindi naman maulan dito. Pero, medyo may kalamigan, which is okay lang din kasi hindi masyadong malamok. Ito ang ating campsite. So, ito merong table. Tapos may para sa fire. Mamaya kukuha tayo ng mga kahoy para pang sisindihan. Gawa tayo ng apoy dito. So, gamitan natin ito. May torch si Mike. So, ayan. Tapos, ano na siguro? Hindi pa? Meron na yata. Wala pa. Dito tayo. Gamitan na natin yung torch para magsindi yung apoy. Yan. Mga few minutes yan. Finally, nakapagpa-apoy din tayo. Medyo may katagalan ng inabot kasi nga basa-basa itong kahoy na nandito. Natira na lang ng previous na nag-camp. Kaya ang tagal bago na apoyan. Kasi ito umuulan. Maambon-ambon na yata. Mabilis din mapapatay itong apoy. Okay, our first meal, we have ramen. Sinugba, inihaw, may kamatis at may talong. And then rice. And pagkatapos natin kumain, ito pala yung washroom ng dito sa campsite. So pagkatapos natin kumain, maghuhugas tayo ng ating pinagkainan. Nasa likod lang yung sink. Yan. Dito tayo maghuhugas ng ating ginamit. Lamok. So tayo maghugas and balik tayo sa ating site. Ito naman ang washroom. So malinis, diba? Ang ganda. So, hiwalay ang men's and ladies. So ito yung toilet ng mga ladies. Ladies toilet. Walang tao. So, tatlong cubicles. Saka may baby changing table. Yan. Ito naman ang shower. Ayan. Para sa may disability, accessibility nila. Ayan. Mobility issues. Tapos tatlong shower, tatlong cubicles. Malinis ang shower. Yan. Meron din ditong charging station. So, ayan, yung mga cables na. Tapos, ilagay mo dyan yung phone mo. Dala kang susi mo para malako yan dito. Kasi hindi naman nagpo-provide ng key. Ayan. Charging station. Good morning from Jasper. Very foggy morning. Umulan kagabi. Kaya masarap ang tulog. Kasi ang foggy-foggy ng Jasper. After 2 years, ito na ulan sa Jasper. Diba?
mga nasunog na mga puno. Area na to, hindi naman inabot ng iba yung fire. Pero hati eh. Ayan o, dito may mga fire. Pero doon sa Bay River, wala. Yung area na to naabot ng fire. Hati sila. Alright, itong gasolinahan to ESO, nasunog din to. Tapos, ayan, may mga bahay na nasunog, pinapatayo. May mga bahay naman na hindi apektado. Like itong area na to, hindi siya affected. Pero yung bahay na sumunod, apektado, kaya pinapagawa yung sa next block. And then, dito sa side na to, mga construction. Ang weird na eh, kasi may itong area na to hindi apektado. So, next block apektado na sa mga sumunod. So depende siguro yung ano ng buga ng hangin at ng apoy. So ito din. Yung mga housing sa likod. Yan. Tapos ito pala yung temporary camp na sinet up para sa mga workers o para sa mga ibang mga work. Kadalasan siguro mga workers yan dito nagtatrabaho, kaya ayan nag-set up sila ng trailer camp. So yan, dito hindi naman apektado na yon, area na yon. Ito hindi rin. Ano yan? Cheese ensaymada? Dito ka pa umano, mamaya sunggaban ako niyan. This rock, great perfect coin. If I hold it, I don't go up again. Yeah. Ang linaw ng water. And may kalamigan pero kaya naman, doable. Tapos si Tatang naliligo. It's Monday, kaya hindi masyadong busy. Lalapin ko yung pag-block ng ganda. Sarap ng tubig na lamig. Nauuhaw ka ba? Inumin mo to. Malinis ang tubig na to. Glacier water. Tastes like ice water. Jasper National Park, Miet Hot Spring. Spend tayo ng maybe an hour dito. Mag-relax. Right, so we're here sa Miet Hot Spring. And very easy, very convenient. Kung wala kayong pangligo, okay lang kasi pwedeng mag-rent dito. Pasok tayo sa loob. We're here sa loob. Ayan. Miet Hot Spring. Temperature is nasa 40 degrees Celsius. First thing first, before entering, remove your shoes. Ayan. And then, here's the locker area. Tapos, hanap na lang tayo dito ng maanuhan natin. So, ito, 133. So, dito na tayo sa loob ng Miet Hot Spring. And 40 degrees nga ang water. Ayan, nagrenta na lang ako ng swimsuit dito. 575 ang rental para hindi na ako magdadala or magbabasa ng aking mga gamit. Ayan si Mr. Cervantes. Mr. Seafood sa tubig. Ha? Hot. Mas masarap yun yesterday o ngayon?
kinabahan kagaya dun sa kahapon dahil nakita yung pagbaba. Kasi kahapon malamig yung water pero kaya naman refreshing yung lamig ng tubig yung kahapon. Tapos ngayon eto 40 degrees yung init ng water. Marami naman din naliligo pero hindi siya yung extremely busy. So, sakto lang ang tao ngayon. Update lang guys, nagulat ako sa pricing ng entrance fee. Dati kasi bago ginawa yung ayusin to, bago nag-close to last year, ang entrance nito parang mga nasa $8 lang. Wala pang 10. Tapos ngayon na almost $20 na per person ang entrance ng adult. So it's 100% increase ang entrance fee dito. So baka matatagalan na ulit bago kami pumunta dito sa Miat Hot Spring kasi nga nagulat. Hindi ko naman in-expect na ganun kalaki yung increase. So ang binayaran ko today is $45, almost $46 for just the two of us. Diba? Parang from $20 naging $45. Well, kasi nagrenta pa ako nitong swimsuit, $5.75. Tapos yung towel, na siya, binigay na sa akin ng free. By the way guys, ito kasi, dalawa kasi yung swimsuit ang pinapahiram nila for rental, yung light blue at saka itong dark blue. Pag itong dark blue ang nirenta mo, bibigyan ka nila ng token and you need to magbibigay ka sa kanila ng ID or anything na you need to claim para maibalik mo to kasi daw ito is bihira kasi itong style kasi na to is parang ito yung 1960s, 1950s na swimsuit, yung kauna-unahang style na swimsuit and wala nang gumagawa ng ganito ngayon kaya very limited na yung stocks nito. May mga tao siguro na nag-uuwi kaya hindi na siya ganun ka-freely na ipinahihiram sa mga tao. So yun lang guys, kung dadaan kayo dito, be prepared sa gastos ng entrance fee and everything has increased, pati yung rental fee nag-increase na rin. Ayun, yun lang po. 1 o'clock in the afternoon and tapos na kaming mag-hot spring and it's getting busier as you can see. Yung line-up is nasa may pinto na. So, dire-diretso na. Hinto lang siguro tayo sa may Hinton or Edson. And then, diretso na tayo na Edmonton. So, that's it for our weekend trip dito sa Jasper until our next camping. Bye!